Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, humuli sa Eden Berlanas ng Batch 3 at ang aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid ay pag-usapan natin ay God dwells in you, o Solomon's Temple. At ating Bible verse ay sa 1 Kings chapter 5, verse 5. Sasabi sa ating scripture ng araw mga kapatid, I intend therefore to build a temple for the name of the Lord, my God. Tayo mula sa 1 Kings chapter 5, verse 5. Sa 1 Kings chapter 5 mga kapatid, nagsimula si Solomon na tuparin ng pangako ang pagtatayo ng templo para sa Diyos. Ito ang magiging permanenteng lugar ng presensya ng Diyos sa Israel. Hindi na tent tulad ng dati, kundi isang matibay, maayos at espesyal na lugar para sa pagsamba. Malaking proyekto ito, pinaghandaan, pinagplanuhan at ginastosan ng mabuti. Pinapakita na ito kung gaano kahalaga ang presensya ng Diyos para sa kanila. Pero dito pumapasok mga kapatid ang isang mas malalim na katotohanan para sa atin ngayon. Hindi na tayo kailangan pumunta pa sa isang physical na templo para makasama ang Diyos. Tayo na mismo ang kanyang templo. Sa pamamagitan ni Jesus, ang presensya ng Diyos ay nananahan na sa loob natin. Ibig sabihin, hindi lang sa church o sa special place natin nararanasan ng Diyos, kundi kasama natin siya araw-araw saan man tayo pumunta. Pero ang tanong dito mga kapatid, kung tayo ang temple ng Diyos, paano natin ito pinapangalagaan? Kung isipin natin ang templo ni Solomon ay ginawa ng may excellence, respeto at dedication. Dito basta-basta o bara-barang gawa lamang. Pero minsan sa sarili nating buhay, nakalimutan natin na may naninirahan sa atin na Diyos. Pinapayagan natin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Maling habits, toxic thoughts, at distractions na lumalayo sa atin sa Kanya. Pagiging temple ng Diyos ay hindi na ang title, ito ay responsibility. Sabihin, paano ka mag-isip, magsalita at kumilos ay mahalaga kasi dala mo ang presensya ng Diyos. Pero hindi ito para ma-pressure tayo, kundi mas ma-encourage tayo. Isipin natin mga kapatid, ang Diyos ay hindi malayo. Malapit siya sa kalooban natin. Kahit nahihirapan tayo, kasama natin siya. Pag natatakot tayo, andyan lamang siya. Dati kailangan hanapin ang Panginoon sa malayo. At tulad ng templo, ang relationship natin sa Diyos ay dapat pinapangalagaan through prayer, reading His Word, at living a life that honors Him. Sa huli, ang pinakamalagang building ay hindi gawa sa bato, kundi ang puso na handang tirhan ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ang templo ng Diyos, anong mga bagay ang kailangan mong alisin o ayusin sa buhay mo? Kaya mga kapatid, alagaan natin ang buhay natin, hindi lang bilang templo ng Panginoon, kundi pagpupuri natin sa Kanya. Iwasan ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya, at palaguin natin ang relationship natin sa pamagitan ng panalangin at pagsunod sa Kanyang salita araw-araw. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa panonood.